Hello Pisces! Welcome again dito sa iyong reading. Yan. Etong reading ninyo, kahit kailan to dumaan sa inyo, lahat naman po ng reading ko dito ay timeless. Okay. Sun, Moon, Rising, Signs, or Cross Watchers man, as long as gusto nyo manood, as long as nakaka-relate po kayo. Kamusta po kayong lahat? Sara may kabaluyan ko. Taga Pangasinan, kamusta kila namin? I hope, lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So, meron kang synchronicities, racing, pretending, single, and lost. Comment nyo na lang po dyan kung taga saan po kayo, kamusta po kayo, at kung nakaka-relate po kayo dito sa reading natin. Ayan, shoutout na rin dun sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Ingat po kayo dyan. Thank you sa inyong patuloy na pagbalik-balik para manood ng readings ko. Pagsubaybay, pag-like, pag-comment, pag-share, yan. Hindi pag-i-skip ng ads, no? Maraming salamat, malaking tulong po yung lahat ng nag-follow, lahat ng nag-subscribe, bawat isa sa inyo malaking tulong. Thank you sa mga generous na nag-avail ng membership subscription, nagpapadala ng star, super thanks. Nag-avail ng private readings, lalo na yung mga suki ko ng ilang taon na. Kung gusto nyo guys, private reading sa akin, mag-PM kayo sa take note, one and only official FB page. Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo. Kayo po ang mag-PM sa akin. Hindi ko po kayo i-add friend. Hindi po ako mauunang mag-chat, mag-message sa inyo. Kung gusto nyo magpa-private reading, kayo ang mag-PM sa akin. Bakit po sinasabi maraming fake na gumagaya sa page ko sa iba't ibang platforms? Okay? Yeah, make sure na yung legit, yung may meta-verified, may check lang yung i-PM ninyo. Sa FB ko ngayon, nasa around 297k followers na po ako doon. Tapos sa TIK, TOK naman is, not sure kung mga nasa 60. Mga ganun. So, may mga synchronicities dito, Pisces, angel numbers. Merong sign na ganito yung lumabas. Baka siya yung magiging kakonect mo or may relate kayo. Hanapin mo na lang. Meron yung sign na meron din ganitong lumabas sa kanya. Meron ding mga signs na lumabas. Ito, actually marami yan. Yung mga may pare-parehong cards. Baka sila yung kakonect nyo, sun, moon, rising nila. No? So, yun na nga. Balik tayo rito. Sign synchronicities. It could be mga messages from the divine. It could be divine intervention or miracle, or ito yung mga pangyayari na hindi lang siya ordinary, like parang tsamba lang or nagkataon lang. Parang merong something dito na naka-align or parang nakatakda na mangyari ito. Okay? So, ayan. Love ng mga angel numbers nandito, 1111, 222, 333. Death card, okay. Mga zodiac signs na naglalabasan dito sa cards mo sa reading mo sa ngayon. Merong Scorpio energy, merong Pisces energy, merong Aries energy, or other earth signs. Or air, actually. Yan. Pero ang mga strong sa mga major cards is si Scorpio, Pisces, Aries. Okay? Sun, Moon, or Rising man yan. Merong something na mabagal yung progress dito with the Knight of Pentacles no Pisces. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi talaga siya gumagalaw. Mabagal lang talaga yun. Sa lahat kasi ng Knights, ito yung pinakamabagal. Pero, ito ay kung progress ito, growth, mabagal. But sure, alam mo yun,
Ito yung energy ng consistency. Kaya whether tao ito or situation, ikaw ito, yung person na ka-deal mo. Gusto niya slow but sure. Yun yung approach niya. Okay? Kung ano to, kung kaperahan, source ng income, alam mo yun, hindi ka magiging successful agad dyan, hindi mabilis yung progress, pero reassuring, alam mo yun, steady siya. Kung relationship yan, ganun din. Ito yung mga tipo ng relationship na hindi fino-force, hindi kayo nagmamadali pareho, pero, alam mo yon, kapag nag-commit, talagang commit, seryoso, consistent yung energy, okay? So, ayan, it's either yung ikaw, yan, yung ganyan yung energy mo sa mga gagawin mo, pagdating sa kaperahan mo, career mo, or pagdating sa connection or relationship. So, nakakakita ako rito ng for some of you kasi, merong malakas na energy dito na parang feeling lost, unsure, parang nawawalan ng sense of direction. Ang nafe-feel ko rito sa dalawang card na to is more of nawawalan ng purpose or sense of direction. Maaring may path dito pero pwedeng hindi kayo ganun ka-decided, unsure kayo, ayan, kasi merong nalalabuang energy rin with the moon card, no? So, kung ano man itong papasukin mo, or mararanasan mo in the next days, few days, maaaring hindi pa ganun ka-sure kung ano yung patutunguhan nito. Maaaring makaramdam ka rito ng uncertainty. Pagiging undecided, pwede rin. Pagiging confused, actually, moon card, maaaring nako-confuse ka pagdating sa feelings or sa emotions. Pwedeng may kinalaman yan sa path na tatahakin mo, sa career mo, sa gagawin mo, or pwedeng may kinalaman sa person na kakonect mo. Kasi, ang nakikita ko rito is, parang malabo yung energy nitong person na kakonect mo kasi merong energy ng pagka-cut off, pang-ghost, or pagba-block, no? So, it's either ikaw yan, no, yung tinutukoy na energies dito, bahala kayo kung saan kayo nakaka-relate, or energy ng person na kakonect mo yung tinutukoy pagdating sa love life. Walang kasiguraduhan dito kaya kung halimbawa may bagay ka na, ewan ko, papasukin, gagawin, may kinalaman man yan sa trabaho, sa career move mo or pera, pwedeng hindi ganun ka-sure ito. Hindi pa revealed yung path dito with the moon, unsure Hindi pa, for example, hindi pa assured kung magiging successful yan, alam mo yun. Hindi pa assured kung kikita ka ba dyan, or alam mo yun, magiging malakas ba yung kikitain mo dyan, alam mo yun, hindi pa sure kung babalik yung ininvest mo, alam mo yun, parang mayroon something dito na hindi pa ganun ka-clear as of now, take note, sa ngayon, yun yung energies, okay? Kasi ayan actually, meron ditong parang nagpapasakit ng ulo mo, nagpapa-confuse, nagpapalito. It could be. At saka baligtad yung Five of Swords mo, pwede kasing, alam mo yun, baka hindi ka, pwedeng iniisip mo lang naman din, kasi Swords is about, usually, mga iniisip natin to So, baka iniisip mo rito, baka hindi ako mag-succeed dito, pag gagawin ko to, baka matalo ako dito, alam mo yun. Kasi parang may energy dito na baka matalo ka. More on yun yung naiisip mo, no? So, iba dito, pwedeng meron kayong bagay na sisimulan, eventually, makakaramdam kayo ng hesitation na, okay, ito bang
bagay na to na ginagawa ko, pinag-investan ko, sinimulan ko, worth it kaya to? Alam mo yun? Magbubunga kaya to na maganda? May mapapala ba ako rito? Dapat pa ba ako maghintay? Or mag-quit na lang ako, hindi ko na lang ituloy, alam mo yun? Parang merong ganong klaseng hesitation kung kailan nandun ka na. Alam mo yun? Kung kailan nasimulan mo na, nagawa mo na, pinasok mo na, doon ka pa makakaramdam or makakaisip ng mga ganun, pag-aalinlangan. Okay? So, Death card is about transformation, ending and new beginnings, death and rebirth, no? So, nakikita ko rito, it could be na merong cycle na mag-e-end, pero parang meron din namang kasunod na panibago. Pwedeng yung iba rito, meron kayong puputulin, tatapusin na relationship, connection, pero nakikita ko rin na maaaring magkaroon na. So, ayun, sorry naman naputol ako dito. Sabi ko nga ito ay, ending and beginning, transition period, no? So, nakikita ko may maaaring ito ay malaking change, pwedeng may mag-e-end, tatapusin, pero pwede rin meron panibagong darating or cycle, no? Na paparating after nung ending na yon. But ang maliwanag dito is merong pagbabago, pagta-transition, pagpapalit or paglilipat. No? Okay. So, ang lakas ng energy kasi dito ng kawalan ng sense of direction. Yun yung nafe-feel ko rito sa Emperor Reverse and Lost card. O, meron energy dito ng parang nagiging unsure about something. Pwedeng ikaw yan, no? Patungkol man yan sa bagay na sa path na tinatahak mo, sa bagay na ginagawa mo. Nakikita ko rito kasi na parang walang katiyakan yun. Walang katiyakan with the Moon card, with the Emperor. Hindi ganun ka-sure kung hindi ganun ka-sure kung ano yung magiging result or outcome na naghihintay sa'yo dito sa bagay na to na sinimulan mo, ginagawa mo, or dito sa path na tinatahak mo. Okay? Kasi si Moon card is uncertainty, yung mga hidden, yung unknown, no? Yung iba rito, meron kayong bagay na sinimulan, pero kung kailan nasimulan mo na, kung kailan na umpisa mo na, nandun ka na, doon ka pa biglang makakaramdam or mag-iisip na, okay, dapat ko pa bang ituloy ito? Worth it kaya to? Meron ba talaga akong mapapala rito? Tatapusin ko ba or hindi na? Alam mo yun. Kung kailan nandun ka na, dun ka pa makakaisip, makakaramdam ng ganyan. For some of you, nagkakaroon kayo ng, ng kalituhan about, this is more on iniisip mo. Iniisip mo siguro, okay, baka itong ginagawa ko na to, baka alam mo yun, matalo rin ako dito, alam mo yun. Hindi ako maging successful, no, alam mo yun. So, yun nakikita ko rito. Pwede kasing nako-confuse ka or nai-insecure ka, nagkakaroon ka ng fears, insecurities, uncertainty with the Moon card, no? Yung iba sa inyo, unsure kayo, kahit mismo sa sarili ninyo, yung pwedeng unsure kayo kung about sa iniisip nyo or emotions ninyo, ayan, whether ito ay dinadoubt nyo mismo yung pag-iisip ninyo or pwedeng yung sarili ninyong emotions, dinadoubt nyo rin. Ngayon, if this is pwedeng yung Moon card is about your dreams, fears, insecurities, the unknown, alam mo yun. So, may mga bagay talaga dito na maaaring hindi pa nare-reveal lahat totally with the Moon card nun. No? Kumbaga, hindi pa ganun ka-sure yung path na to, hindi pa nai-illuminate lahat. But eventually, magkakaroon din naman ng illumination or clarity. Kumbaga, ito yung mga bagay na sa ngayon malabo pa, hindi pa natin nakikita, marireveal pa lang sa mga susunod na panahon. When it comes to
Okay, meron talagang tendency dito na baka matalo ka. Ayan, nakita mo yan, baliktad yung Emperor tsaka ito. Kasi itong Emperor chess yan, strategy. Pwedeng alam mo yun, matalo ka talaga rito sa laban na to. Ewan ko, strategy to, mind games. Pwedeng mind games actually. Di ba binanggit ko rin dito about sa iniisip mo, baka matalo ka. So actually, kung sino man itong makakadeal mo na person na to, pwedeng magaling sa mind games yan. Baka matalo ka niya. No? Pagdating sa mind games, sa strategy ba? So, pagdating dito sa person na kakonect mo, yung hindi ko gusto rito is nasa-sense ko na pwedeng ano siya, irresponsible, pwedeng con artist or fake, kasi nagpe-pretend lang siya rito, ayan. So, pwedeng yung mga pinoproject niya sa'yo, pinapakita niya, sinasabi niya, pwedeng hindi talaga yun ganun katotoo tungkol sa kanya. Halimbawa, sabihin niya, capable siya, sasabihin niya, responsible siya, magko-commit siya, pero hindi naman pala. Kasi may tendency tatakasan ka niya eh. Ibablock ka, i-ghost ka niya. Oh. Okay, maaari nga sinasabi niya, okay, single siya, pero hindi naman talaga. Meron ako nasisense dito na energy ng absent father, pagiging irresponsableng asawa, or tatay, magulang, parang ganun. A person na tumatakas sa kanyang responsibilidad sa pananagutan. Yun lang yung hindi ko gusto rito sa energy nitong person na kakonect mo. Hindi siya parang hindi siya reliable or hindi ka tiwa-tiwala. Okay, so far yan yung mga na-pick up ko for now. Kita-kits sa susunod na reading. Godspeed, babush!